Pagsilang ng henyo. 171 hanggang 80. Matthew. Tara, sabihin natin sa mga magulang mo ang magandang balita, matutuwa sila. Masaya si Anita mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi ako pupunta, ipinanganak niya ako at may utang ako sa kanya, kaya handa akong mag-donate ng dugo sa kanya at pasanin ang lahat ng kanyang gastos sa pagpapagamot. Walang pakialam na sabi ni Matthew. Little Matt, bakit ang hilig mong makipag-away? Sila ang mga magulang mo kahit anong mangyari, at kahit na masama ang pakikitungo nila sa iyo noon, dapat bigyan mo sila ng pagkakataong magtama, di ba? Kung matigas pa rin ang ulo nila. Pangako hindi nakita ko kumbinsihin ulit. Hinawakan ni Anita ang kamay ni Matthew at pinayuhan. Tita, lahat ay may kanya-kanyang kalayaan, at dahil nakapagdesisyon na ako hindi mo ako dapat pilitin na puntahan sila. Kung gusto mo silang makita, maaari kang pumunta. Hahanapin ko sila. Isang doktor para kumuha ng dugo. Mahinang sabi ni Matthew kay Anita. Nakatingin sa likuran ni Matthew Rogers na may haplos ng kalungkutan, bumantong hininga si Anita at sinabing, sayang, kaawa-awang bata. Si Anita, na may dalang isang bag ng prutas, ay kinuha ang mga blood test slip ni Matthew Rogers at pumunta sa silid ng ospital kung nasaan si Peter Rogers. Si Peter Rogers ay may utang na ngayon, kaya siya ay nasa isang ordinaryong ward na may 6 na pasyente. Nang makitang paparating si Anita, tumayo si Sylvia at ngumiti kay Anita, Sister Anita, nandito ka na. Umupo ka kaagad. Ibinigay ni Sylvia kay Anita ang upuan na kanyang inuupuan, ngayon ay malaki na ang pinagbago niya, alam na niya kung ano ang mabuting tao at kung ano ang masamang tao. Alam niya kung sino ang mga mabubuting tao at kung sino ang mga masasamang tao. Ang mga kaibigang dating napakahusay na nakikipaglaro sa kanya ngayon ay nakita na siya ay nawalan ng swerte at pinutol siya, habang si Anita, na palagi niyang inaakala ay kanyang kaaway, ay umabot sa kanya upang tulungan siya kapag siya ay mahina sa kanyang kapalaran. Ngayon ay nagpapasalamat siya kay Anita mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sister Anita, alis ka na, bakit ka bumibili ng napakaraming prutas sa bawat oras, ang lagnat naman. Nakahiga si Peter Rogers sa hospital bed at sinabi kay Anita. Ang isang malaking bag ng prutas ay ilang dolyar lamang, hindi ito mahal. Ngumiti si Anita. Si Anita ay hindi rin magalang, umupo siya sa tabi ng kama ni Peter Rogers, inilagay niya ang prutas sa cabinet sa gilid ng kama, pagkatapos ay kumuha siya ng isang piraso ng papel at pinagpag ito sa harap ng mga mata ni Peter Rogers, nakangiting misteryoso, nakikita mo kung ano ito. Natanggap ni Peter Rogers ang papel na iniabot sa kanya ni Anita, at nang basahin niya ang nilalaman ng papel, ang kanyang katawan ay wala ng lakas na umupo, ngunit sa sandaling ito, tila nakakuha siya ng ilang mahiwagang kapangyarihan, na naging dahilan para sa kanya. Umupo bigla, ang kanyang ekspresyon ay labis na nagulat, at ang kanyang boses ay nanginginig, na nagsasabing, siya. Siya ay aking anak. Peter, anong anak ang sinasabi mo, si Harold ba ang nakabalik? Si Harold ay palaging haligi ng kanilang pamilya, naisip niya, kung babalik si Harold, hindi na sila mag-aalala tungkol sa mga gastusin sa pagpapagamot. Nang marinig niyang binanggit ni Sylvia si Harold, galit na galit si Peter Rogers. Kung hindi dahil kay Harold, hindi siya nakahiga rito, at bumantong hininga siya, huwag mo nang banggitin muli ang walang utang na loob na anak na iyon. Tingnan mo lang ito. Ibinigay ni Peter Rogers kay Sylvia ang papel na ibinigay sa kanya ni Anita. Nang makita ni Sylvia ang nilalaman ng papel, nanlaki ang kanyang mga mata at nagulat na sinabi, Peter, ang brat na iyon hindi, si Matthew, si Matthew ay iyong biological na anak, hindi sa iba, sa iyo, ito. Kaunti lang ang may kaparehong blood type sa akin, masasabing 1 in a million, pero bakit hindi siya kamukha ko? Nahirapan si Peter Rogers sa katotohanan na dati niyang hinuhusgahan na si Matthew ay hindi niya biological na anak batay sa kanyang hitsura. Sumingit si Anita, na nagsasabing, ang bata ay maaaring hindi lamang kamukha ng kanyang mga magulang, ngunit maaaring kamukha ng kanyang lola, lolo, tiyuhin. Lahat ng mga taong ito na may kaugnayan sa bata sa pamamagitan ng dugo, ang bata ay maaaring kamukha nila. Tila may naisip si Peter Rogers, at hinampas niya ang kanyang hita, ang marahas na paggalaw na ito ay naging sanhi ng pananakit ng kanyang tiyan na parang sinaksak.
Nagkaroon siya ng acute appendicitis, at kapag ginalaw niya ang kanyang tiyan, sumakit ito. Sylvia, bumalik ka kaagad at bumalik ka at dalhin mo sa akin ang photo album na nasa wooden box kong iyon. Tiniis ni Peter Rogers ang matinding sakit at sinabi kay Sylvia. Sumakay sina Anita at Sylvia sa bus pabalik. Sa pagbabalik, sinabi ni Anita kay Sylvia na si Matthew ay kumukuha na ng dugo mula sa ospital upang maghanda para sa operasyon ni Peter Rogers. Pagkatapos marinig iyon ni Sylvia, nakaramdam siya ng labis na kasalanan, ginawa nila na kay Matthew, kahit na gusto siyang patayin, kahit na gusto ni Matthew na patayin sila, napaka-normal ng pakiramdam niya, ngunit iniligtas din sila ni Matthew, hindi lamang sinagot ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot, kundi kinuha rin ang sarili niyang dugo sa kanya. Hobby. Nakonsensya si Sylvia kaya gusto niyang lumuhad at humingi ng tawad sa harap ni Matthew Rogers. Naibenta ang bahay ni Sylvia, kaya pansamantalang iniwan ang mga gamit nila sa bahay ni Anita. Dumating siya sa bahay ni Anita at nakita niya ang kahoy na kahon na binanggit ni Peter Rogers. Binuksan niya ito, at ang unang pahina ay isang black and white na larawan ng ilang matatandang tao, na hindi niya kilala, at isa-isa niyang binuklat ang pahina. Nang buksan niya ang huling pahina, sumigaw siya, ngunit si Anita, na nasa likuran niya, ang nanguna. Ang sorpresa ni Anita, mukhang si Matthew ang taong ito. Sinabi ni Sylvia, oo. Ito ay tulad ng isang amag na inukit mula sa parehong amag, sa tingin ko ito ay dapat na ang pamilya ni Peter. Upang mabilis na sabihin kay Peter Rogers ang mabuting balita, pumunta si Anita kay Dodong at hiniling sa kanya na magpadala ng isang tao na magmaneho sa kanila sa People's Hospital sa Pinnacle Country sakay ng isang motorsiklo. Hiniling niya kay Dodong na magpadala ng magmaneho sa kanila sa People's Hospital ng Pinnacle Country sakay ng motorsiklo. Si Anita ay biyenan ni Matthew, kaya syempre binigyan ni Dodong ng mukha si Anita at nagpadala ng 2 tao para ihatid sila sa Pinnacle Country. Bumalik sa People's Hospital sa Pinnacle Country, direktang binuksan ni Sylvia ang huling pahina ng photo album at ibinigay ito kay Peter Rogers. Tingnan mo kung sino ito. Siya ang nanay ko, at si Matthew pala ay kamukha ng nanay ko, hindi katulad namin bilang mag-asawa. Sayang, nagkamali kami ng sisihin sa kanya. Napabuntong hininga na sabi ni Peter Rogers. No wonder sobrang gwapo ni Little Matt, kamukha niya ang nanay mo. Masayang sabi ni Anita. Kung naalala ko lang sana ang mukha ng nanay ko, kung may konsensya akong tingnan ang mga litrato nila bago sila mamatay, hindi mangyayari to. Pasensya na kay Matthew, ako ang naging dahilan ng pagiging nag-iisa at miserable, at naging sanhi ng pagkukulang sa kanya bilang isang bata. Sabi ni Peter Rogers, hindi niya mapigil ang umiyak, ito ay pagkakasala, kahihiyan, panghihinayang. Luha ng iba't ibang damdamin. Gusto mo pa ba siyang makilala? Nagsalita si Anita. Anak ko siya, syempre gusto ko siyang bawiin. Pero hindi niya ako mapapatawad sa ginawa ko sa kanya noon. Nanlumo si Peter Rogers. Mapapatawad ka man niya o hindi ay depende sa sinseridad mo. Siya nga pala, nakalimutan kong sabihin sa iyo, nasa ospital si Matthew ngayon para mag-donate ng dugo sa iyo, tinulungan ka rin niyang bayaran ang lahat ng iyong mga medikal na bayarin, kung gusto mo. Para makilala siya, bilasan mo lang at magpagaling ka at puntahan mo siya ng personal. Anita. 172. I will. Kapag maayos na ako, luluhod ako sa harap niya at hihingi ng tawad. Seryoso si Peter Rogers, siya ay isang napakatapat na tao bago siya nagpakasal, at naging masama lamang pagkatapos niyang ikasal, sa mahigpit na pagsasalita, siya ay pinabagsak ni Sylvia. Tumayo si Anita at sinabing, mabuti pa aalis muna ako, kailangan ko pang bumalik at magluto para kay Matthew at sa iba pa. Sandali, tulungan mo akong ibigay ang larawang ito kay Matthew at sabihin sa kanya na ikinalulungkot ko. Ibinigay ni Peter Rogers ang larawan ng kanyang ina noong bata pa ito kay Anita, nahihiya. Tutulungan kitang hikayatin si Little Matt, huwag kang mag-alala. Ngumiti si Anita. Nang lumabas siya sa silid ng ospital kung nasaan si Peter Rogers, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Matthew Rogers. Hoy, Matthew, nasaan ka ngayon? Ang boses ni Matthew ay lumabas mula sa kanyang cellphone, nasa entrance ako ng People's Hospital, makikita mo na agad ako paglabas mo. Papunta na ako ngayon.
Mabilis na lumabas si Anita, hindi na siya makapaghintay na sabihin sa kanya na si Matthew Rogers ay kamukha ng ina ni Peter Rogers. Lumabas si Anita sa People's Hospital at sumakay sa kotse ni Matthew. Pagsakay niya sa kotse, kinuha niya ang larawan ng ina ni Peter Rogers at ibinigay kay Matthew, at sinabing, "Tingnan mo ito." Antok na antok at pagod, at kakalabas lang ng maraming dugo na kung hindi dahil sa lakas ng loob niya ay baka nahimatay siya. Nang makita niya ng malinaw ang nasa larawan, curious niyang sinabi, "Oy, bakit kamukha ko ang babaeng ito?" Saka, sa edad ng litrato, matagal na sigurong kinunan ito, di ba? Sino siya? Hulaan mo. Sabi ni Anita na may misteryosong ngiti. Maraming tao sa mundong ito na magkamukha, kaya kung hindi mo sinabi sa akin, kalimutan mo na. Umupo ka, magdadrive ako. Nagkunwaring walang pakialam si Matthew. Teka, picture ito ng lola mo noong bata pa siya, anak ka ng tatay mo, hindi ka kamukha ng mga magulang mo dahil kamukha mo ang lola mo. Paliwanag ni Anita. Hindi napigilan ni Matthew na hawakan ang kanyang pisngi gamit ang kanyang kaliwang kamay, at hinawakan ang larawan sa kanyang kanang kamay, tinitingnan ang larawan gamit ang kanyang mga mata, sinabi niya sa kanyang sarili, "No wonder I look so handsome, it's because I look parang lola ko." Matthew, pinagsisihan na ito ng iyong mga magulang ngayon, at sinabi pa ng iyong ama na kapag gumaling na siya, luluhod siya sa harap mo ng personal at hihingi ng tawad sa iyo. Nakangiti si Anita. Lumuhod. Humph, who cares about his kneeling? If one knee is worth more than 20 years of fault, then I'll go and kneel for him. Napabuntong hininga si Matthew, pinaandar niya ang kotse at nagmaneho patungo sa direksyon ng Chen Village. Og! Napabuntong hininga si Anita, naisip niya sa kanyang puso, baka sinaktan ni Peter Rogers at ng iba pa si Matthew Rogers ng labis, kaya naman tumanggi si Matthew Rogers na patawarin si Peter Rogers at ang iba pa. Matapos bumalik si Matthew sa Chen Village at pabolaiken si Anita, nagtago siya sa villa, hindi man lang kumakain, at hinimok si Dodong at ang iba pa na huwag siyang istorbohin. Sa villa, sumando si Matthew sa sofa sa sala at tumitig sa isang larawan. Nang siya ay isilang muli sa panahong ito, lahat ng kakilala niya ay naniniwala na hindi siya ipinanganak kay Peter Rogers at sa kanyang asawa, maging sa kanyang sarili, at ngayong nasa harapan na niya ang matibay na ebidensya, pakiramdam niya ay napaka nakakatawa. Noon pa man ay pinaghihinalaan ng isang mag-asawa na ang kanilang anak ay binhi ng iba, at nang ang kanilang relasyon sa kanilang anak ay nasa pinakamasama, natanto nila na ang anak ay hindi binhi ng iba, ngunit sa kanila. Ang lahat ay naghinala, at lahat ay naging mali. Alam ko na kung sino ako, matatawa ba ako o iiyak? Tumawa ng mapait si Matthew. Siguro, ang ganda-ganda ng lola ko, bakit siya nanganak ng lalaking sobrang pangit? Hindi ba siya tutuwa na malaman na hindi siya bastardo kung nandyan pa ang matandang Matthew? Mapapatawad ba niya ang kanyang mga magulang? Si Matthew ay nag-iisa sa loob ng sala, panapanahong kinakausap ang sarili. Si Harold, na ngayon ay nasa lalawigan ng H kasama ang kanyang asawa, ay madalas na tumatawag sa kanyang mga kaibigan sa Pinnacle Country upang sabihin sa kanila ang tungkol sa panig ni Matthew, at nalaman niya mula sa kanyang mga kaibigan na si Matthew ay walang ginagawa, na para bang nakalimutan niya siya. Alam din niya na galit ang papa niya na nasa ospital siya, at may mga cellphone number siya ng mga magulang niya, pero hindi niya ito tinawagan para i-comfort sila, at hindi rin siya nagpadala ng pera sa tatay niya dahil siya ay nagpa siya na putulin ang relasyon sa kanila. Ginagawa na ngayon ni Harold ang dati niyang trabaho sa Province H. Nagbukas siya ng supermarket, pero gusto niyang magbukas ng shopping mall, pero wala siyang masyadong pera, kaya nagbukas muna siya ng supermarket. Hindi niya sinabi sa kanyang mga kaibigan na nagbukas siya ng supermarket, dahil natatakot siya na si Matthew ay kukuha ng isang hitman para patayin siya kapag nalaman niya, o gawin ng parehong negosyo tulad ng dati sa kapitbahayan kung saan niya ginawa ang kanyang negosyo. Kung alam ni Matthew, talagang gagamitin niya ang kanyang mga pamamaraan sa negosyo para mapabagsak si Harold. Sa hapon, naglakad-lakad si Matthew sa Chen Village para mawala sa isip niya ang mga bagay-bagay. Sa pagdaan niya sa ilalim ng malaking puno ng saging, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga taga-nayon, lalaki at babae, na gustong magpalamig sa ilalim ng puno dahil sa init ng panahon.
Nang makita ng mga taga-nayon si Matthew na paparating, lahat sila ay bumati sa kanya at ngumiti siya. Sinabi ng isa sa mga taga-nayon kay Matthew, "Munting Matthew, kailan ka bibili ng mga kalakal sa bundok?" Matagal na panahon na ang lumipas mula nang makabili si Matthew ng mga kalakal sa bundok at mga katulad nito, na naging dahilan upang bumalik ang mga taga-nayon ng Chen Village sa dati nilang ordinaryong buhay, at ang mga taga-nayon na kumain ng matamis ay inaabangan na ngayon ang pagkolekta ni Matthew. Mga paninda sa bundok at mga kauri na naman araw-araw upang magkaroon sila ng kaunting gastusin sa pamumuhay. Maliban sa kawayan, wala na tayong kukunin sa ngayon. Sabi ni Matthew. Little Matt, alam nating lahat na business material ka, mayroon ka bang paraan para kumita tayo ng maliit na kapalaran? Kung hindi, kahit na pinapayagan tayong kumita ng kaunting pera sa regular na batayan, magagawa pa rin natin ito. Oo. Matthew, tulungan mo lang kami. Little Matt, paano kung nagtatrabaho kaming lahat para sa iyo kahit? Isa-isa, gusto ng mga taga-nayon na kunin sila ni Matthew para yumaman. Pinakamahalaga kayo sa agrikultura, paano ito? Nag-aalaga kayo ng mga manok at itik, siguraduhing mag-alaga ng ligaw, kung kaya ninyo, ilagay ninyo ang mga manok sa bundok at ang mga itik sa ilog. Kapag ang kanilang mga manok at itik ay malaki na, lumapit ka sa akin at bibilhin ko silang lahat. Matthew Road, ngayon ay nakikipagnegosyo siya sa napakaraming tao, at ang mga nagtatrabaho sa kanya ay mga mayayamang tao. Pagod na sila sa pagkain ng mga bundok at pagkaing dagat, mga prutas at iba pang mga regalo ay masyadong mura, red wine at iba pang mga bagay ay masyadong mahal. Iba ang katutubong produktong ito, may mga kahulugan at katangian. Kahit na hindi makapagpadala si Matthew ng napakaraming specialty, maaari pa rin niyang ibenta ang mga ito sa sarili niyang supermarket. 173. Ang mga manok at itik ay kailangang mag-alaga ng mga 6 na buwan bago sila maibenta. At ang bawat tao ay maaari lamang mag-alaga ng 1 dosina o higit pa, na masyadong kakaunti, at 1 dosina o higit pa ay maaaring kumita ng kaunting pera para sa mga sigarilyo, na tiyak na hindi sapat para kumita si Matthew, maaari mo kaming hayaang mag-ipon ng higit pa, o maghanap ka ng iba pang mapagkakakitaan para sa amin. Ang nagsalita ay si Lee Dansong, na nasa edad 30s, puno ng balbas, mahilig magsugal, hindi siya mahilig kumita ng maliit, gusto lang niyang kumita ng malaki, kaya hindi siya nasisiyahan na si Matthew ay napakakuripot. Kung gayon, kayo na mismo ang hanapin. Hindi ako tagapagligtas, at hindi ko matutulungan ang napakaraming tao. Walang ekspresyon ang mukha ni Matthew, pagkatapos sabihin niyon tumalikod siya at umalis. Anong galit ang nasa puso niya? Sinisikap niyang tulungan sila ng may mabuting hangarin, at kinausap nila siya sa ganoong tono, alinman ay magtaas pa tayo ng kaunti, o maghanap ng iba pang trabahong kumikita ng pera para sa amin, ang iyong kapatid na babae, ikaw ang aking ama. Nakikiusap sa akin na gumamit pa rin ng ganyang tono. Nagmura si Matthew sa galit. What do you mean? Kumita ng kaunti tapos nakikipag-away, sayang taga Chen Family Village pa siya. Ngumisi si Lee Dansong sa likod ni Matthew at nagmura. Ang sarap sabihin na ang kawalan ay nasa iisang baryo pa rin siya, pero paano naman ang sarili niya? Mukhang nakalimutan na niya kung paano niya binubuli si Matthew, hindi ba miyembro ng Chen Village si Matthew? Dansen, we are asking for his help, pero bakit mo siya kinakausap na para bang tinatakot mo siya? Kung ako sa kanya, magagalit din ako. Isang matapat na taga-baryo ang nagsabi kay Lee Dansong. Oo. Dansong, hindi mo dapat kausapin si Little Matt ng ganyan. Tingnan mo, ngayong wala na siya, sino pa ba ang makapagbibigay sa atin ng mayaman sa hinaharap? Ang mga taga-nayon sa ilalim sinisi ng puno ng banyan si Lee Dansong sa pagpapagalit kay Matthew. Nagalit si Lee Dansong at tumayo, sumigaw sa mga taga-nayon na nagyayabang lang sa kanya, may nasabi ba akong mali? Bawat tao ay binibigyan lamang ng 1 dosenang manok at pato, at isang manok o pato ay 1 o 20 lamang. Dolyar, ang 10 ay 2 o 300 lamang, at kalahati ng mga ito ay maaari lamang kumita ng 2 o 300, kaya maaari ka ring pumunta sa mesa ng sugal at sumugal ng ilang beses, at kung ikaw ay mapalad ay maaari kang kumita ng ilang libo.
Ang galing mo, bakit mas mahirap ka sa amin? I'm poor, damn you. Mayaman ba ang pamilya mo? Nakapagtayo ka ba ng bagong bahay kung hindi nagpakasal ang mga anak mo para sa malaking pera? Anong sabi mo? Ibig mong sabihin binibenta ko ang anak ko. Hindi ba? Sinabi niya na nag-away si Lee Dansong at ilang mga taga-nayon, at ang ingay ay napakalakas na kung may hindi hamarang sa kanila, sila ay nag-away. Si Lee Dansong at ang mga taga-nayon ay nag-aaway, pansamantalang hindi alam ni Matthew, naglalakad na siya ngayon sa bukirin, nakikita ang mga taga-nayon na nagtatrabaho sa bukirin, tumutulo ang pawis para magtiis, bumantong hininga siya, ang lahat ay kayamanan, ang pagtatanim ng mga pananim ay maaari ding yumaman. Depende lang kung willing kang mag-research, tingnan kung paano magtanim para mapabuti ang ani at kalidad. Pagkatapos niyang madaanan ang isang halamanan, nakilala niya ang tatay ni Yumi, na nagtatanim ng kamote, at lumapit sa kanya si Matthew. Sabi niya, Tito Billy, nagtatanim siya ng kamote. Ang ama ni Yumi, si Billy Connor, ay nakarinig ng isang pamilyar na boses at lumingon upang makita na ito ay si Matthew, isang mayamang tao sa kanyang nayon. So it's Little Matt. Bakit libre kang pumunta sa field? Ngumiti si Billy. Naglabas si Matthew ng isang tabako at iniabot ang isa kay Billy, pagkatapos ay sinindihan ang isa sa kanyang sarili at hinayla bago nagsalita, nakatingin lang ako sa paligid. Nakikita kong naghahanap ka ng pagkakataong yumaman, di ba? Nagbiro si Billy na narinig niya sina Joseph at Anita na nagsabi na si Matthew ay nagmamaneho noon sa labas ng nayon at nakahanap ng maraming pagkakataon sa negosyo para makabili ng mga puno ng laurel, mga bato, at ngayon nang makita niya si Matthew sa labas ng nayon, talagang nag-alinlangan siya na naghahanap siya ng anumang pagkakataon sa negosyo. Ngayon nang makita niya si Matthew sa labas ng nayon, talagang nagdududa siya na naghahanap si Matthew ng anumang mga pagkakataon sa negosyo. Nahanap mo na lahat. Biro ni Matthew. What is the business? Pakinggan natin para may mahanap si Tio na may hahanda. Naghinala si Billy na si Matthew ay handa nang kumuha ng isang bagay tulad ng dati. Tanungin muna kita, kumusta ang husay mo sa pagtatanim ng kamote? Tanong ni Matthew Rogers. Pagtatanim ng kamote sa aming nayon, nangangahas akong umamin ng pangalawa, walang nang ahas na umamin. Buong pagmamalaking sabi ni Billy. Tapos magtanim ka ng 2 hektarya ng kamote. Mataas ang babayaran ko para sa lahat, pero may kondisyon din ako, kailangan mong palagwin ang kamote sa malaking paraan, hindi ka pwedeng gumamit ng chemical fertilizers, pwede lang. Gumamit ka ng dumi ng baka at iba pang pataba, at kailangan mo ring tulungan akong gawin ang lahat ng kamote tulad ng mga pinatuyong kamote na kinain ko sa bahay mo noong nakaraan. Matthew. 2 hektarya ng kamote, kung talagang mataas ang presyo mo, magbebenta ako ng dumi ng baka at dumi ng baboy para magtanim ng kamote, tapos siguradong lalago ang kamote, at malamang na ang ani ng 2 hektaryang lupa ay 10-10 libra. Matthew, makakain ka ba ng ganoon karami? Bili kay Matthew. Noong huling kainin ko ang mga tuyong kamote mo sa bahay mo, nagustuhan ko ang mga ito kaya gusto kong lumaki ka pa para iregalo sa katapusan ng taon. Anyway, ang kamote ay $1 o $2 bawat libra. Na mas mura kaysa sa pagbebenta ng tsaa, alak, sigarilyo at iba pang mga regalo ay lumago ka ng kaunti at pagkatapos ay pakuluan at patuyuan ang mga kamote, mag-aalok ako ng $5 para sa lahat ng mga ito, at kung sila ay masarap at tumingin. Mabuti, mag-aalok ako ng $6. Matthew. Ang kamote ay iba sa ibang halaman, siya ay isang kamote na maaaring hiwain ng ilang piraso upang itanim, ang sigla ay napakalakas pa, talaga, may lupa at tubig ay maaaring tumubo. Humigit kumulang kalkulado ni Billy, 1 kalahating kilong kamote na $6, pagkatapos ay kailangan niyang gawin ang produksyon upang maabot ang 10,000 gin, iyon ay $60,000, ang pamumuhunan ay hindi mabibilang, dahil hindi ito gumagamit ng maraming pera. Tuwang-tuwa siya kaya hinailan niya ang kamay ni Matthew sa magkabilang kamay at sinabing, Matthew, salamat, maraming salamat.
Talagang gusto ni Billy si Matthew, ang kanyang pamilya ay nasa isang gusali na ngayon, kung hindi dahil kay Matthew ang kanyang pamilya ay hindi man lang makapagtayo ng isang tile na bahay, at ngayon ay binigyan siya ni Matthew ng isang napakakumikitang negosyo, hindi ba niya magustuhan si Matthew? Kung payag si Matthew, gusto niyang pakasalan ang kanyang anak kay Matthew, ang edad ng kanyang anak ay hindi gaanong naiiba kay Matthew, isa ay 20, isa ay 12, ang pagkakaiba ay 8 taon lamang, ito ay normal. Sayang lang at natalo siya ni Yasi, kung hindi, idikit niya ang kanyang anak sa sapatos ni Matthew kahit na ano. Hindi dumadaloy sa labas ng field ang matabang tubig. Ngumiti si Matthew Rogers. Tama. Hindi dumadaloy sa labas ng field ang matabang tubig. Masaya si Billy, sa mga salita ni Matthew, malabo niyang maisip na kikita siya ng malaking pera sa hinaharap kasama si Matthew. Anyway, idol ako ngayon, tutulungan kitang magtanim ng ground gourds. Matthew. Huwag na, kaya ako naman sarili ko, paano ka, billionaire, gumawa ng ganyang trabaho, kung gusto mo talagang tumulong, umupo ka lang sa tabi ko at kachat mo ako, sabihin mo kung paano magnegosyo, para ako. Maaaring magkaroon ng mahabang kaalaman. Ngumiti si Billy. 174. Masarap ang hangin sa village. Nakakapagpasaya at nakaka-relax ang mga tao, lalo na sa mga patag na bukid, ang hangin na umiihip sa mukha ay may mahinang amoy, parang tubig, mas dalisay ang tubig, mas matamis ito. Matapos makipag-chat saglit kay Billy, nakaramdam siya ng kaunting antok, kaya diretso siyang humiga sa damuhan sa tabi ng field para matulog, at ang tulog ay napaka-komportable. Kung hindi siya ginising ni Billy noong siya ay umalis, nakatulog siya hanggang bukas. Matapos makatulog muli si Matthew, natulog ulit siya, na parang gusto niyang gamitin ang oras sa pagtulog para makalimutan ang kanyang mga problema. Kinabukasan, 8 ng Setyembre, nanatili si Matthew sa kanyang villa at nagsimulang magdisenyo ng mga damit gamit ang computer. Nais niyang magdisenyo ng ilang damit na gagawin ng 10 babaeng inupahan niya noon. Gusto niyang magdisenyo ng ilang set ng mga damit at ipagawa sa 10 babaeng inuupahan niya noon. Dadalhin niya ang ilan sa mga ito sa Hana upang subukan ang merkado, at kung sikat sila, palalawakan niya ang produksyon. Hindi sa wala siyang tiwala sa kanyang sarili, ngunit ang mga damit na gusto niyang idisenyo ay sikat sa darating na siglo, at may malaking pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga damit sa ika-21 siglo, at nag-aalala siya na ang aesthetics ng mga tao sa ang ika-21 siglo ay iba sa mga nasa hinaharap na siglo, kaya maaaring hindi niya gusto ang mga damit sa hinaharap na siglo. Kaya't hindi nagmas-produce si Matthew sa simula, ngunit nagsanay muna ng 10 babae, at ngayon ay handa na siyang gumawa ng ilan upang subukan ang tubig. Kapag si Matthew ay nagdidisenyo ng mga damit, syempre kailangan niya munang magdisenyo ng mga ito para sa kanyang sarili. Ilang sandali na ang nakalipas mula noong siya ay dumating sa ika-21 siglo, at madalas niyang nakakaligtaan ang mga araw sa hinaharap na siglo, alam niyang hindi na siya makakabalik sa hinaharap na siglo, kaya't nais niyang gawin ang kanyang sarili na isang bagay mula sa hinaharap na siglo upang maibsan ang kanyang pangungulila. Ang kulay ng vest ay puti, at orihinal na gusto niyang makakuha ng itim, na magiging mas agresibo. Pero nang makita niya ang mukha niya sa salamin, wala siyang choice kundi ang magsuot ng puti. Napakalambot ng mukha niya, maliban sa mga mata na medyo nangingibabaw, at kung magsuot siya ng itim na vest ay magmumukha siyang pilipit na pilipit. Pero kung naka-white vest siya, iba, at para siyang Prince Charming. Inabot ng 2 oras si Matthew upang magdisenyo ng sarili niyang damit. Pagkatapos niyang gawin ang sarili niya, nagsimula siyang magdisenyo ng mga damit para kay Design Yasi at sa iba pa. Mahirap magdisenyo ng damit ng lalaki, pero iba ang damit ng babae. Ang mga damit ng isang batang babae ay napakasimple, na may magandang pagtutugma ng kulay at ilang piraso ng tela na pinagsama, at ito ay halos tapos na. Matthew kay Yasi at pareho ang kanilang disenyo, walang strap na damit, palda ay malaki sa itaas, maliit ang ibaba, patayong tatsulok, ang mga damit ay napaka-zoe, ito ang mga katangian ng mga damit, ang pinakamaganda ay si Matthew disenyo belt, ay itim, ang buckle ay 2 pilak puso.
Si Matthew ang nagdisenyo ng sarili niyang damit at damit ni Yasi, pumunta siya sa bahay ni Yasi, ang 10 babae na inupahan niya para magtrabaho sa tiled room sa bahay ni Yasi. Ang 10 babaeng kinuha niya ay nagtatrabaho sa isang tiled room sa bahay ni Matthew. Ibinigay ni Matthew sa kanila ang disenyo at tinuruan sila kung paano basahin ang disenyo at kung paano manahi ng mga damit. Si Matthew ay hindi marunong manahi, ngunit napakagaling niya sa salita. 10 tao, bawat isa ay responsable para sa isang lugar, kaya mas mabilis itong gawin. Salamat kay Hannah Biggs, na hindi makapaghintay noong isang araw, nagpadala siya ng maraming magandang kalidad na tela sa bahay ni Matthew upang madaliin ang negosyo ng pananamit ni Matthew, kung hindi ay hindi gagawin ang mga damit na idinisenyo ni Matthew. Ngayon, dahil lahat ng tela niya ay ginagamit sa paggawa ng mga manikang basahan. Sa parehong araw, tapos na ang mga damit ni Matthew at Yasi, kinuha niya ang magagandang damit pabalik sa villa, hindi pa tapos ang mga damit, kailangan pang magsuot ng mga dekorasyon, tulad ng kanyang vest, kailangang magsuot ng pantalon. Ilang kadena, ang mga damit sa kanyang mga balikat ay kailangan din sa mga kadena, ang mga bulsa sa dibdib ay kailangang makuha sa gintong alambre. Maraming gamit si Matthew sa kanyang villa, kaya siya mismo ang gumawa nito. Kinabukasan, nang lumabas si Matthew na nakasuot ng puting vest, lahat ng nakakita kay Matthew ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Ang vest ay walang manggas, na may 9 na pilak na kadena sa mga balikat, manipis na gintong mga wire sa paligid ng mga gilid ng mga bulsa ng dibdib, isang itim na sinturon na may pilak na buckle, at ang pinakakakaibang pantalon, na may 6 na bulsa sa magkabilang gilid ng kanyang pantalon, na kung saan ay tiered, at isang silver chain na nakakabit sa bawat bulsa. Ang mga damit at pantalon ay pawang flat, walang kulubot, at si Matthew ay nakasuot ng silver arms, isang gintong singsing, at puting leather na sapatos na katulad ng sneakers sa kanyang mga paa. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang lalaki sa aking buhay na nasa posisyon na gumawa ng pagbabago sa kanyang hitsura. Wow! Ang gwapo ni Kuya Matthew. Nabalitaan ni Yumi na si Matthew Rogers ay nakasuot ng bagong set ng damit ngayon, napakagwapo, kaya pumunta siya sa bahay ni Matthew Rogers, at pagkatapos makita si Matthew Rogers, nagulat siya. Hindi naman ganoon kagwapo, ginayuma lang ang libo-libong babae. Narcissistically nagbiro si Matthew. Kuya Matthew, kahihiyan-kahihiyan. Napaka-cute ni Yumi at na-cross-face gamit ang daliri, hehehehe. Si Raisin, na hindi na kailangang pumasok sa paaralan ngayon dahil linggo, ay nasa tabi mismo ni Matthew sa sandaling ito, at hindi niya maiwasang sabihin kay Matthew, Brother Matthew, maaari mo ba akong bigyan isang set ng damit na ganito? Hindi ito obra, dahil ako lang ang magsusuot ng mga ganyang damit, at kung gusto mo, I can design another set for you separately. Matthew. Kung ganoon gusto ko rin ng mga puti, halos kapareho ng sa iyo. Masaya si Raisin, ang kanyang katawan ay katulad ng kay Matthew, at ang kanyang hitsura ay kasing gwapo ni Matthew, maiisip niya na kung magsusuot siya ng mga damit na katulad ng kay Matthew, hindi siya magiging mas masahol pa kaysa kay Matthew, at kapag bumalik siya sa paaralan, ang mga babae sa paaralan ay hindi gagayin hanggang mamatay sa kanya. Hinailan ni Yumi ang kamay ni Matthew Rogers at sinabing mapang-akit, Kuya Matthew, gusto ko rin, gusto ko rin. Mayroon kayong dalawa, ang kay Raisin ay ibibigay sa inyo bukas, ang kay Yumi ay ibibigay na ngayon, tayo na, ihahatid ka ni Kuya Matthew para kunin ang mga damit. Kinuha ni Matthew ang maliit na kamay ni Yumi at naglakad papunta sa villa. Ang mga damit na idinisenyo ni Matthew para kay Yasi at sa iba pa ay pare-pareho ang laki, at ang mga taong katulad ng tangkad ay maaaring magsuot ng mga ito, dahil ang damit ay zo, at ang paghihigpit ng sinturon ay angkop. Kinuha ni Matthew Rogers ang isang set ng mga damit na inihanda para kay Yasi at ang iba pa kay Yumi. Tuwang-tuwa si Yumi, hindi na siya makapaghintay na magpalit ng bagong damit, tinulak niya si Matthew Rogers palabas ng kwarto at nagpalit ng damit ni Matthew Rogers. Si Lid. Nang magpalit siya ng damit at makita ang kanyang pinalitan na damit sa salamin sa closet sa kwarto ni Matthew Rogers, hindi niya maiwasang sabihin, wow, ang ganda ko, hindi ko alam kung gusto ako ni Kuya Matthew. Ito. 175.
Binuksan ni Yumi ang pinto ng kanyang silid at sinabi kay Matthew na nakaupo sa sala, Kuya Matthew, gusto mo ba? Sinabi niya na sadyang lumingon si Yumi para makita ni Matthew ang kanyang magandang tindig. Dalisay at kaibig-ibig, tulad ng isang may berdeng prutas, natural, inosente at simple. Hindi napigilan ni Matthew na sabihin, maganda, talagang maganda. Kuya Matthew, saan mo nabili itong damit? Gusto ko ring bumili ng ilang piraso. Magiliw na sinabi ni Yumi, siya ngayon ay itinuturing na medyo mayaman sa mga bata ng Chen Village, at nagdadala siya ng 12-dosenang dolyar bill sa kanyang maliliit na bulsa sa lahat ng oras. Ang mga damit na ito ay gawa ng aking maliit na pagawaan ng damit, kung nagustuhan mo, ipapadala pa kita pagkatapos ng ilang sandali. Ngumiti si Matthew. Tumakbo si Yumi sa gilid ni Matthew Rogers, hinaila ang kamay ni Matthew Rogers gamit ang dalawang kamay, at magiliw na sinabi, Kuya Matthew, lumabas tayo at maglaro. Si Yumi ay bata pa sa puso. Ang layunin ng gusto niyang lumabas kasama si Matthew ay para magpakitang gilas at ipaalam sa mga tao sa nayon na mayroon siyang bagong damit na isusuot tulad ni Matthew. Sige, sasamahan kita ngayon. Nagbiro si Matthew na matagal na siyang hindi nakikipaglaro sa mga bata, at na-miss niya ang panahong nakikipaglaro siya kay Yumi at sa iba pa. Bata pa si Yumi, hindi niya naiintindihan ang tinatawag na lalaki at babae, ang alam niya lang ay sobrang gusto niya si Matthew, kaya lagi niyang hinahawakan ni Matthew ang kamay ni Matthew, o nakayakap sa braso ni Matthew. Hindi ito sineryoso ni Matthew, dahil ang tingin niya kay Yumi ay kapatid niya. Ngunit ngayong hawak na ni Yumi ang braso ni Matthew, nararamdaman ni Matthew ang pag-umbok ng dibdib ni Yumi, na medyo hindi siya komportable, at paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang puso, hindi lumulubog, hindi lumulubog. Nang lumabas si Matthew at ang iba pa mula sa villa, hindi pa umaalis ang mga taga-nayon, at nang makita nila si Matthew at ang iba pa, lahat sila ay napabulalas, wow, napakabagay na pares ng mga gintong lalaki at babae. Ang babae ay dalisay at kaibig-ibig, nakasuot ng puting damit, kasing ganda ni Snow White. Guwapo at mag-ara ang lalaki, nakasuot ng puting vest, kasing mahal ni Prince Charming. Tumayo silang dalawa, at naisip ng lahat ang prinsesa at ang prinsipe. Masayang ngumiti ang lahat, ngunit labis na nag-aalala ang pamilya ni Yase sa kanya. Ang ina ni Yumi ay kasama rin sa karamihan, at nang makita niya si Matthew at ang kanyang anak na babae na magkasama, hindi nakasara ang kanyang bibig at patuloy siyang nakangiti. Hinaila ni Yumi si Matthew at naglakad-lakad sa paligid ng nayon, naglalakad sila papunta sa ilog, umupo sila sa isang malaking bato sa tabi ng ilog, umupo si Matthew, at si Yumi ay nakasandal sa balikat ni Matthew, ang dalawang poster ay napakahawig. Isang mag-asawa. Kuya Matthew, sobrang komportableng sumandal sa balikat mo, parang secure na secure ako, bakit ganon? Na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha, tinanong ni Yumi si Matthew Rogers. Ang landi mo kasi eh. Biro ni Matthew. Tinapik-tapik ni Yumi ang dibdib ni Matthew Rogers at mahinang sinabi, nakakahiya, marunong ka lang mangbuli ng iba. Hintayin mo ako, kukuha ako ng maliit na bagay na paglalaroan. Tumayo si Matthew. Tumalon siya pababa mula sa bato, tumakbo sa isang kagubatan ng kawayan sa hindi kalayuan, at gumamit ng maliit na kutsilyo para putulin ang ilang bahagi ng kawayan bago bumalik sa gilid ni Yumi. Nang makitang gumawa si Matthew ng kawayan, nagtanong si Yumi, Kuya Matthew, ano ang ginagawa mo sa kawayan? Gumagawa ako ng mga instrumentong pangmusika. Matthew, ginamit niya ang maliit na kutsilyo na nasa isang tali na may susi upang patalasin ang kawayan sa hugis na gusto niya, isa-isa. Pinunasan niya ng kamay ang ulo ng flute at saka inilagay sa labi niya. Ang tunog ng plauta ay malinaw at kaaya-aya, ang tunog ng plauta ay malayo at malambing, dinamiko, masayahin, kumakaway, maganda, at napaka-mobile. Wow! Nagulat si Yumi, nakataas ang kanyang maliit na ulo at nakatingin kay Matthew na may mga bituin sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay napakasaya niya sa sandaling ito, at nais niyang manatili sa sandaling ito. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng pakiramdam na ito, ngunit kung sasabihin niya ito sa kanyang mga magulang, tiyak na sasabihin ng mga ito sa kanya, anak, umiibig ka.
Sa oras na ito, mayroong 5 turistang bangka na umaagos pababa mula sa itaas na ilog sa Chenjie Village, at bawat upuan sa mga bangka ay puno ng mga turista, na lahat ay nagmula sa lugar ng turista ng Tangshan, at kakaunti ang mga turista na kadalasang pumupunta sa ilog na ito. Sa Chenjie Village, hindi kasi alam ng maraming turista na napakaganda ng tanawin sa magkabilang gilid ng ilog, at kung hindi dahil sa guide, hindi malalaman ng mga turistang ito. Flute. May tumutugtog ba ng flute? Wow! Ang sarap pakinggan, yo! Bulalas ng isang turistang sakay ng tourboat. Guide, dalhin mo ang bangka, gusto naming makita kung sino ang tumutugtog ng flauta. Sabi ng isang babaeng mayamang mukha. Sa tunog ng boses dapat nasa unahan lang ito, sa unahan ay ang Chen Village, sa tingin ko ang taong tumutugtog ng flauta ay mula sa Chen Village. Nakatayo sa busog ng bangka, isang magandang babae na nakasuot ng pulang sombrero, siya ang tour guide, ang kanyang tahanan ay nasa Pinnacle Country, kaya alam niyang maganda ang tanawin ng ilog sa Chenjie Village, nagdala siya ng ilang turista sa bisitahin ang ilog na ito, at bawat turista ay nasisiyahan, kaya madalas siyang nagdadala ng ilang mga turista upang bisitahin ang paligid ng Chenjie Village. Habang unti-unting inaanod ang bangka sa ilog, palakas ng palakas ang tunog ng flauta. Tapos biglang tuwang-tuwang sinabi ng isang turistang may binocular, tingnan mo, may 2 tao sa harap natin, at ang tumutugtog ng flauta ay isang batang lalaki. Medyo kaunti ang mga turista na may binocular, hindi bababa sa higit sa 10 turista sa 5 bangkang ito. Wow! They should be a couple. What a nice pair yo. Ang gwapo naman ng boy and girl na yan, mamaya na lang ako magpa-picture sa kanila. Paulit-ulit na sinasabi ng mga turistang may binocular. Kanilang sarili. Narinig ng tour guide na may pulang sombrero, si Moira Xu, ang mga salita ng mga turista na may binocular, at talagang gusto niyang kunin ang kanilang mga binocular upang makita kung ano ang hitsura ng mag-asawang nasa harapan niya. Dahan daw ang lumapit ang bangka, at dahan daw ang tiningnan ni Moira Xu ang mga taong nasa harapan niya, at hiniling niya sa boatman na dalhin ang bangka sa baybayin upang makita sila ng mas malinaw. Mahigit 20 turista ang naglalakad patungo sa kinatatayuan ni Matthew. Napakarami sa kanila kung kaya't ang kanilang mga yapak ay nakagambala sa tunog ng flauta ni Matthew. Nang marinig niya ang tunog ng maraming yabag, lumingon siya sa likod at nakita niya ang isang grupo ng mga estranghero na naglalakad patungo sa kanya. Yumi, sino ang mga taong iyon? Ipinanganak siyang muli noong ika-21 siglo, ngunit hindi niya namana ang mga alaala ng kanyang katawan, kaya naman tinanong niya si Yumi. 176. Hindi ko alam, pero parang trip nila. Sabi ni Yumi sa maisla na boses. Sa oras na ito, dinala ni Moira ang kanyang tour group sa Matthew, at dahil si Matthew at Yumi ay nasa ibabaw pa rin ng malaking bato, nakatingin lang sila kay Matthew at sa iba pa na nakataas ang kanilang mga ulo, na ipinadama sa kanila na si Matthew at ang iba pa ay mas pambihira, at naisip nila na si Matthew at ang iba pa ay mayaman at marangal. Hello? Tour guide ako ng Dan Mountain Tourist Area, mga turista ko sila, na-attract kami dito sa flute music mo, ang ganda kasi ng flute music mo, so we wanted to come and see you, you don't mind, ikaw ba? Sinabi ni Moira kay Matthew, wala akong pakialam, ngunit para akong awkward na tumingin sa inyo. Sinabi ni Matthew na may mapait na ngiti, I don't mind, pero feeling ko nakatingin kayo sa akin, awkward ako, para akong unggoy sa zone na binabantayan. Sir, you are so humorous. How can we treat you like a monkey? We are treating you like Prince Charming, and the girls around you like Snow White. Biro ni Moira. Nako. Nagkakamali kayo, hindi ko siya girlfriend, kaibigan ko lang siya. Paliwanag ni Matthew. Ang isip bata ni Yumi ay umunlad, at siya ay may pagkukunwari na sinabi sa mga tao sa ibaba, naniniwala ba kayo sa kanyang mga salita? Ang lahat ng mga turista, kabilang ang tour guide na si Moira, ay umiling at sabay-sabay na sinabi, hindi ako naniniwala. Nagtaka sila kung bakit sila magsusuot ng costume ng mag-asawa kung hindi naman sila mag-asawa. Well, whatever you say. Sanay naman na ako na hindi maintindihan ng iba eh.
Mapait na ngumiti si Matthew, siya mismo ay nakaramdam na kakaiba siya, sa tuwing makakatagpo siya ng isang babae, siya ay hindi maintindihan. Sa unang pagkakataon na nakipag-ugnayan siya kay Kelly, hindi siya naintindihan ni Aaron, at sa pangalawang pagkakataon na tinulungan niya si Noah, umamin sa kanya si Maylene at hindi naintindihan ng buong paaralan. Nandito din naman kayo para magsaya, di ba? Bakit hindi tayo sumabay? Moira kay Matthew at sa iba pa, ang kapitbahayan na ito ay puro rural, ang mga taga-nayon ay hindi maaaring magkaroon ng parehong ugali tulad ni Matthew at ng iba pa, kaya sa tingin niya ay nandito si Matthew at ang iba pa para magsaya tulad nila. We are from the Chen village, so it's not considered a tour, we can only come out to take a break. Ngumiti si Matthew. Chen Family Village, nakapunta na ako doon, at ang iyong nayon ay nagpapanatili pa rin ng maraming mga sinaunang gusali, ngunit wala akong narinig na mayamang pamilya sa Chen Family Village. Oh, nakikita ko, banibisita mo ang iyong mga kamag-anak at nananatili. Kasama sila pansamantala, tama ba? Sinuri ni Moira. Ate, mali ang hula mo. Galing kami sa Chen Village, always have been. Nagmamalaki si Yumi. No way. So pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang tawag sayo? Tanong ni Moira, talagang hindi niya maisip si Matthew at ang iba pa sa Chen Village. Ang pangalan ko ay Matthew, ang kanyang pangalan ay Yumi, at pareho tayong may apelyido na Chen, kaya dapat kang maniwala na tayo ay mula sa Chen Family Village ngayon, di ba? Ngumiti si Matthew Rogers. Pwede bang magpa-picture kasama kayo? Kinausap ng isang turista si Matthew at ang iba pa. Kung ganoon ay tanungin mo itong munting dilag sa tabi ko. Ngumiti si Matthew. Siyempre kaya ko. Pero kailangan mo akong barilin ng maganda. Ngumiti ng matamis si Yumi. Malakas ang tunog ng kalampag at pag-click. At bawat turista ay umakyat sa malaking bato para kumuha ng litrato kasama si Matthew at ang iba pa, at pagkatapos ay humingi sila ng isang larawan kasama si Matthew at ang iba pa. Mabilis na nakilala ni Matthew at Yumi ang mga turista, at marami sa kanila ang gustong makita ang sinaunang arkitektura ng Chen Village, kaya naman naging bukas palad si Matthew para i-treat ang mga turista sa hapunan. Si Matthew at Moira ay hindi pamilyar sa Chen Village, kaya pinalitan ang tour guide, at kinuha ni Yumi ang mahalagang responsibilidad na ito. Ang Chen Family Village ay isang napakagandang lugar sa nakaraan, at ang sinaunang arkitektura ng Chen Family Village ay napakaganda. Ang una kong napansin ay ang daming hindi pamilyar sa nayon. Ang harapan ay tahanan ni Brother Matthew. Itinuro ni Yumi ang unahan at kinausap ang mga turista sa maisla na boses. Si Moira, na sumusunod sa mga turista, ay lumingon kay Matthew at sinabing, Mr. Rogers, napakarami natin para sa kaginhawahan, mas mabuting dalhin ko sila pabalik sa restaurant sa lugar ng turista ng Danshan. Ayos lang, medyo malaki ang bahay ko, kasya ko sila. Ngumiti si Matthew, ang kanyang bilya lang, hindi banggitin ang 20 turista, kahit libu-libong tao ang dumating, kasya ang kanyang bilya, ngunit ito ay magiging masikip ng kaunti. Hindi sila makapaniwala na may ganito karangyang bilya sa isang liblib na baryo, at wala ni isa sa kanila ang kayang tumira sa ganitong bilya, kahit magkapera silang lahat, hindi nila kayang bumili ng ganoong karangyang bilya. Ito ang bilya ng kapatid kong si Matthew, paano ito? Ang ganda naman. Si Yumi ay labis na ipinagmamalaki sa kanya, nakatingin sa kanya na parang pagmamay-ari ng bilya. Ito ba talaga ang bilya na tinitirhan mo? Nagulat si Moira at tinanong si Matthew. Dumating si Moira sa Chen Village isang taon na ang nakakaraan ay nakasanayan na niya ang Chen Village ng maraming beses upang maunawaan ang kasaysayan at tanawin ng Chen Village, at nagtanong siya tungkol sa nakaraan, kaya alam niya na ang Chen Village ay nagtanong. Walang napakalaking gusali, pabayaan ang gayong karangyang bilya, isang taon bago siya dumating, may isang bilya na napakarango, paanong hindi ito makapagtataka sa kanya? Hindi ba ako mukhang nakatira sa isang bilya? Ngumiti si Matthew.
Natakot si Moira na mali ang pagkakaintindi ni Matthew, abala siya sa pagwagayway ng kanyang mga kamay, ipinaliwanag, hindi ko ibig sabihin iyon, labis akong nagulat, dumating ako sa iyong nayon 1 taon na ang nakakaraan, sa oras na iyon ay mayroong walang bilya at hindi ko narinig na ang nayon ng pamilya Chen ay napakayaman din ng mga tao, kaya nagulat ako, nagulat sa medyo hindi ka panipaniwala. Hey. Nakakatawa ka, Tara, punta ka sa bahay ko at maupo ka. Matthew. Pinangunahan ni Matthew ang mga turista sa loob ng bilya, at ang mga turistang iyon ay patuloy na sumisigaw ng pagkagulat, wow, kahit ang mga security guard ay nandoon. Wow, pati ang mga security guard ay nandoon. Wow, ang mga patrol ay nandoon. Wow! Ano, isang mataas na uri ng tirahan, kung maaari akong manirahan dito, mamamatay ako ng walang pagsisisi. Sa sala, malakas na sinabi ni Matthew sa mga turista, huwag maging magalang, tretuhin ito bilang iyong sariling tahanan, umupo kahit saan ha. 177. Mula sa labas, 2 salitang luho, mula sa loob, 2 salita pa rin, ngunit isang malaking pagkakaiba, paraiso. Masyadong maluho at elegante ang loob ng bilya. Kaya naman naramdaman ni Moira at ng iba pa, na hindi pa nakakita ng ganito kagandang bahay, na parang langit ang bahay na ito. Mr. Rogers, hindi ko inaasahan na magiging milyonaryo ka. Tumingin si Moira kay Matthew na may kakaibang mga mata na parang ngayon lang niya ito nakilala. Hindi mo ba talaga kilala si Kuya Matthew? Imposible yan. Si Kuya Matt sikat na sikat, sa internet, sa TV, hit na hit, paanong hindi mo kilala si Kuya Matt? Itinagilid ni Yumi ang kanyang maliit na ulo, na curious. Matthew, oh, I see, hindi ba ikaw ang bilyonaryo na si Matthew ng Palanan City? Nagukit ka ng 1,000 Buddha Stone Pagoda at ibinente mo ito sa halagang $1 bilyong, hindi ba? Sabi ng isang turista, na alarma. Tumango si Matthew at umiling, oo. Hindi nakakagulat na parang pamilyar ka, kaya ikaw ang bilyonaryo na si Matthew. Nang lungsod ng Palanan. Nagsalita ang lahat ng turista sa pagkamangha, nakita nila ang profile ni Matthew sa TV, online, at lahat sila ay nakatira sa lungsod ng Palanan, kaya hindi nila alam na ang tahanan ni Matthew ay orihinal na nasa Chen Family Village. Kinuha ni Matthew ang kanyang cellphone at tinawagan si Anita, hinihiling sa kanya na maghanda ng tanghalian para sa 30 higit pang mga tao ngayon. Si Matthew ay palaging nag-iimbak ng maraming merienda sa kanyang bahay, kaya sina Matthew at Yumi ay nag-impake ng malaking tumpok ng mga merienda upang aliwin ang mga turista. Nang makitang malapit at magkatugma sina Matthew at Yumi, hindi pa rin maiwasan ni Moira na magtanong, Mr. Rogers, si Yumi hindi mo ba talaga girlfriend? Si Matthew Rogers ay nakaupo sa sofa, at si Yumi ay nakaupo sa gilid ng sofa na inuupuan ni Matthew Rogers, silang dalawa ay parang isang magkasintahan kahit anong tingin nila dito. Nang marinig muli ni Moira ang ganoong tanong, mapait na ngumiti si Matthew at sinabing, siguro kung sino ang kasama ko, na bagay sa akin. Natukso si Moira na sabihin, kung gayon, magiging magandang kapareha ako para sa iyo kung kasama mo rin ako. Gusto niyang sabihin ito, ngunit natatakot siyang sabihin ito, lalong hindi nahihiyang sabihin ito. Nagsalita siya. Up again and asked, sabi mo hindi kayo couple, so bakit kayo nakasuot ng couple's outfit? Hindi naman couple outfit, pare-pareho lang ng kulay. Paliwanag ni Matthew. Ate Moira, may gusto ka ba sa kapatid kong si Matthew ah? Bakit mo papakialam kung girlfriend ako ni Kuya Matt o hindi? Misla ng boses ni Yumi, na may kaunting selos sa kanyang boses. Namula ang mukha ni Moira habang sunod-sunod na winuwagayway ang kanyang mga kamay at ipinaliwanag, hindi ko gusto si Mr. Rogers. Miss Shu? Si Yumi mahilig lang siyang magbiro, don't you mind ha? Ngumiti si Matthew Rogers. Hindi. Napahiya si Moira, actually, ang pangalan ng girlfriend ko ay Yasi, kapitbahay siya ng bahay ko, at nag-aaral siya sa University of Palanan City. Si Yumi naman, bata siya sa village, kaya siguro dahil ako like her. Madalas siyang pumunta sa akin para masaya ng walang problema, at pagkatapos ng mahabang panahon, tinuring ko rin siya bilang kapatid ko, paliwanag niya.
Paliwanag ni Matthew. Kung ganoon dapat maganda ang girlfriend mo, di ba? Ang tono ni Moira ay medyo nawawalan ng panlasa, gayon din, si Matthew tulad ng isang batang lalaki, sinong babae ang hindi gusto, gwapo, maginoo, maraming ginto, may talento. Wala pa akong nakikitang babaeng mas maganda sa kanya. Napakataas ng opinyon ni Matthew kay Yasi. Sina Matthew at Moira at ang iba pa ay masayang nag-uusap, at hindi nagtagal ay dumating si Anita upang tanungin si Matthew kung saan ilalagay ang mesa. Hiniling sa kanya ni Matthew na dalhin ang pagkain sa mga stone table sa likod ng bilya, na espesyal na ginawa para kainan ni Dodong at ng iba pa. Dinala ni Matthew ang mga bisita sa bilya, at nakita nila ang isang mahabang mesang bato na puno ng masaganang pagkain, at napakaganda ng tanawin na ang unang naisip ng mga bisita ay ang pamumuhay ng mga mayayaman. Si Dodong at ang iba ay nakaupo na sa stone table, ngunit hindi pa sila nagsisimula, hinihintay nila si Matthew at ang iba pa. Nang makita nila si Matthew na paparating, sumigaw si Dodong, tumayo ng tuwid, at lahat ng mga security guard ay nagsipilyo ng kanilang mga kamay at tumayo, isang hangin ng militar na pinilit patungo sa mga turista. Hello boss. Talagang sumugod sa langit ang boses. Ito paano magkakaroon ng sundalo dito? Nagulat si Moira dahil si Dodong at ang iba pa ay nakasuot ng camouflage uniforme sa panahon ng kanilang pagsasanay, kasama ang kanilang mga strapong na katawan, at sila ay dating mga sundalo, na naging dahilan upang agad na iniugnay ni Moira at ng iba pa ang salitang sundalo sa kanila. Mga veterano na sila at ngayon ay nagtatrabaho bilang mga security guard para sa akin. Ngumiti si Matthew at nagpaliwanag, pagkatapos ay kumaway siya kay Dodong at sa iba pa, na nagsasabing, hindi na kailangang maging magalang, umupo tayo at kumain. Si Moira, na nasa tabi ni Matthew Rogers, ay nagtanong kay Matthew Rogers, hindi sila mga ordinaryong sundalo, di ba? Napagpasyahan ni Moira mula sa ugali na ipinalabas mula kay Dodong at sa iba pa na sila ay mga tropang pang-combat o mga espesyal na puwersa, o kung hindi, hindi sila makakapaglabas ng gayong nakakahimok na aura. Ordinaryong veterano silang lahat, ang pinagkaiba nila ay araw-araw silang nag-e-ensayo ng kanilang fighting skills, kaya kakaiba ang hitsura nila. Paliwanag ni Matthew. Mukhang hindi ka ordinaryong negosyante. Bulalas ni Moira. Huwag na natin pag-usapan yan, kain na tayo. Ngumiti si Matthew. Habang kumakain, nanginginig ang chopsticks ni Moira. Kakakilala pa lang nila ni Matthew, at in-treat niya sila sa iba't ibang ulam, kabilang ang lobster, nilagang baboy, steamed fish, white-caught chicken. At ilang libong dolyar ng red wine. Gumawa ng kaunting pagtatansya si Moira at nalaman na ang mga pagkaing ito at alak ay nagdagdag ng hindi bababa sa 10,000 dolyar. Anita, ngayon ang mga kasanayan sa pagluluto kaysa sa dati, hindi alam kung gaano karaming beses na mas mahusay, dahil siya ngayon kapag walang gawin upang makita ang pagtuturo sa pagluluto ng mga libro, ang parehong bilang upang matuto, kaya Dodong at sila ay may bibig sa bibig, araw-araw ang kumain ng ulam ay iba, mas mabuti kaysa sa buhay ng isang mayaman. Tungkol sa pera para sa pagkain, si Anita ay huminto sa paghahanap ng reimbursement mula kay Matthew, dahil binigyan siya ni Matthew ng 100 milyong dolyar noong nakaraan, at si Matthew ang kanyang magiging manugang, kaya paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na pumunta kay Matthew para sa reimbursement. Kung bakit siya humingi ng reimbursement kay Matthew, napilitan siyang gawin iyon dahil napakahirap niya kaya hindi niya kayang bumili ng pagkain nang hindi humihingi ng reimbursement mula sa kanya. Di nagtagal matapos ang pagkain, umalis si Moira kasama ang mga turista. Nangako si Matthew na gagawa siya ng mga damit para sa kanila, at hindi na sila makapaghintay na makakuha ng bagong damit, kaya sinundan nila si Matthew upang siya ay magmadali. Si Raisin ay isang estudyante, kaya si Matthew ay nagdisenyo ng mga casual na damit para kay Raisin, na mapuputi tulad niya, at si Raisin, sa kanyang bagong damit, ay naging isang gwapong binata. 178. Pagkalipas ng 5 araw, pumunta si Matthew sa Palanan City na may dalang 50 damit na pambabae, at dinala niya si Yumi. Pagdating niya sa lungsod ng Palanan, dadalhin niya si Yumi upang magtanghal ng ilang palabas sa pasukan ng tindahan upang maakit ang ilang mga mamimili na bumili ng kanyang bagong tatak, at kung ang 50 damit ay maubos sa isang araw, magsisimula si Matthew ng misa.
Produksyon. Noong una, gusto ni Matthew na kaladkarin si Yasey kasama niya para mag-advertise, ngunit si Yasey, sa ilang kadahilanan, ay mahilig mag-aral kaya papasok pa nga siya sa paaralan para gumastos ng pera sa tuition sa panahon ng summer holidays. Hindi alam ni Matthew na ginagawa ito ni Yasey para sa kanya. Iniisip ni Yasey na wala siyang kakayahan, kaya seryoso siyang nag-aaral, at gustong gamitin ang kanyang kaalaman para matulungan si Matthew pagkatapos niyang makapagtapos. Nang dumating si Matthew sa lungsod ng Palanan, pinangunahan niya si Yumi sa loob ng tindahan ni Kang Hong Han. Nang makita niya sina Matthew at Yumi, agad siyang ngumiti ng propesyonal at sinabi kay Matthew, "Welcome, anong klaseng damit ang gusto mo?" Pagkatapos niyang magsalita, nakita na lang niya na si Matthew iyon. "Matthew, hindi ko halos makilala na nakasuot ka ng ganito." Nagulat si Hana kay Matthew. "Ito yung dress na design ko, maganda di ba?" Ngumiti si Matthew. "Not bad? Not bad? Very good? Mas lalo kang maharlika sa ganitong damit." "Hoy, sino itong katabi mo?" Ang una kong napansin ay hindi ko kilala ang babaeng pumasok kasama si Matthew, at iniisip niya kung siya ang may bahay ni Matthew. "She and I are from the same village. I brought 50 dresses today, lahat-lahat pareho ng suot niya, dinala ko siya dito kasi gusto kong gumawa ng konting activity sa harap ng tindahan mo para makaakit ng mga mamimili at makita. Kung gusto nila ang mga damit na idinisenyo ko, kung hindi sila magdidisenyo ako ng isa pa, kung gusto nila, sisimulan ko ang mass production." Matthew. "Sabi mo kamukha lahat ng suot niya, so no need to try, you should expand production now. Sa dami ng nagawa mo, I want as much as I can." Si Hana ay napakabilis, 7 o 8 taon na siyang nagnenegosyo ng pananamit, labis siyang nagmamalasakit sa linyang ito, kaya napakatagal ng panahon na ginagawang tumpak ang kanyang mga mata, hanggat iniisip niya ang magagandang damit, ang mga mamimiling iyon ay parang. Ang damit na isinuot ni Yumi ay tiningnan niya, napakaganda, ang disenyo ng disenyo sa lahat ng dako ay tila ito ang sikat na estilo, kaya hindi siya natatakot na hindi magbenta, ngunit ang takot kay Matthew ay hindi binigay ang mga damit sa pakyawan. Kanya. "Itong set ng mga damit, ang aking tag ng presyo ay $10,000, hindi ito kayang bilhin ng karaniwang mamimili, kaya gusto kong subukan ito at makita kung paano ito gumagana." Sabi ni Matthew. "Paano mo balak mag-advertise?" Curious na tanong ni Kang Hyang Mat. "Kumanta at sumayaw ka na lang sa harap ng tindahan mo, pagkatapos ay ipakilala mo ang mga damit na idinisenyo ko at hayaan ang mga mamimili na bumili ng mga ito, iyon lang." Ngumiti si Matthew. "Ikaw bilyonaryo ka para personal na i-advertise ang iyong mga produkto, masyadong nakakasira yan, hindi ba?" Sabi ni Jiang Xiangmat. "Hindi nakikilala ng mga tao ang pagitan ng maharlika at mababa, kaya kahit gaano pa kamahal ang katayuan ko, nagagawa ko ang mga ordinaryong bagay." Matthew. "Sige. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang." Kang Hyang Mat. "Then let's start now." Hindi pa naman maaga. Matthew. Binigyan ni Matthew si Hana ng CD na may DJ at mga kanta na record niya dito. Tumunog ang mainit na DJ, at sumayaw ang isang mag-asawa sa harap ng pintuan ni Kang Hong Han, ang lalaking tulad ni Prince Charming at ang babaeng tulad ni Snow White, ang kanilang sayaw ay katangi-tangi at kaaya-aya sa mata. Si Matthew ay sumayaw ng sikat na sayaw ng hinaharap, habang si Yumi, wala siyang masyadong alam, ngunit kasama si Matthew, kahit na tumayo siya, mararamdaman ng iba na maganda siyang sumayaw. Si Yumi ay masasabing isang puppet, hinayaan siya ni Matthew na gawin ang lahat ng gusto niya, hindi banggitin, gusto niya talaga ang pakiramdam na ito, kay Matthew ang lahat ng kanilang kaligtasan. Ang tindahan ni Kang Hong Han ay nasa isang napakaabalang lugar, kaya nagtanghal sina Matthew at Yasey sa harap ng tindahan ni Kang Hong Han, na hindi nagtagal ay umakit ng malaking pulutong ng mga manunood. Inilabas ng mga manunood ang kanilang mga cellphone at kinunan ng video sina Matthew at Yumi, at nagulat ang mga mamamayan nang makita ang gayong gwapong mag-asawa sa downtown area. Si Matthew ay nagsayaw kasama si Yumi, at pagkatapos ay kumanta siyang mag-isa, at ang kanyang pagkanta ay nagulat sa lahat, maging sina Yumi at Hana, na hindi inakala na si Matthew ay maaaring kumanta at sumayaw.
Siya ang punong propesor ng darating na siglo, at upang maging mas malawak ang kanyang kaalaman, natutunan niya ang lahat, mula sa pag-aaral ng mga tao at paggawa ng mga sasakyang panghimpapawid hanggang sa pagluluto at pagwawalis ng sahig para sa paglilinis. Si Matthew ay kumanta ng isang kanta ng hinaharap na siglo, ang mga nanunood ay nabighani ng kanyang mga awit, ang mga mamamayan ay hindi pa narinig ng ganoong kanta, kaya naisip nilang lahat na ang kantang ito ay dapat isulat ni Matthew, click, click, click. Walang tigil na tumunog ang tunog ng kamera, si Matthew ay parang isang malaking bituin, ang kanyang katawan ay patuloy na nagniningning ng puting liwanag. Matapos kumanta si Matthew ng isang kanta, hiniling ng mga nanunood kay Matthew na kumanta ng isa pang kanta, ngunit hindi pumayag si Matthew at hiniling si Yumi na kumanta. Si Yumi ay apprentice din ni Matthew, at tinuruan niya ito ng napakasayang kanta. Nang umalangaw-ngaw ang boses ng anak ni Yumi, nagulat ang mga nanunood at sinabi sa kanilang mga puso, napakagandang mag-asawa. Ang lalaki ay gwapo at mag-ara, ang babae ay maganda at kaibig-ibig, at kapwa marunong kumanta at sumayaw, at wala. Maraming mag-asawa sa mundong ito na makakahanap ng magandang kapareha. Tulad ng mga mamamayan, si Hannah ay labis na nabighani sa pagganap ni Matthew kaya inilipat niya ang isang upuan sa harap ng kanyang tindahan at pinanood ang pagganap ni Matthew ng may labis na interes. Nang matapos kumanta si Matthew ay nagpalit na naman siya ng show, this time lumipat siya sa magic, naglabas siya ng ilang bolang bakal, kumuha siya ng ilang mamamayan para ipakita sa kanila ang authenticity ng mga bolang bakal, pagkatapos ay inilagay niya ang mga bolang bakal sa kanyang kamay at gumawa ng kamao, nang muli niyang ibuka ang kanyang palad, nawala na ang mga bolang bakal sa kanyang kamay. Ang lahat ng mga mamamayan ay hindi maiwasang magtanong ng malakas, nasaan ang mga bolang bakal? Binuka ni Matthew ang kanyang bibig, at iniluwa niya ang isang bolang bakal. Nagbuhos siya ng kaunting alak sa kanyang kamay at sinindihan ito, at ang apoy ay parang buhay, at maaari siyang maging anuman ang gusto ni Matthew sa kanya, at maaari niyang painitin ang apoy kahit saan niya gusto. Nang mapatay ang apoy, ang mga kamay ni Matthew ay hindi nasunog kahit isang buhok. 179. Gumamit si Matthew ng mga high-tech na pamamaraan upang lumikha ng tulad ng isang ilusyon na epekto, tulad ng para sa bakal na bola, ang lahat ay nakasalalay sa kanyang bilis. Maliit akong tao, hindi ako magpapakilala, nandito ako ngayon para magtrabaho sa tindahan ng damit sa likod ko, nag-design ako ng damit, kapareho ng suot niya. Magbihis. Sabi ni Matthew na kumaway kay Yumi, sinenyasan siyang lumapit. Ito ang aking disenyo, ang damit na ito ay pangunahin upang ipakita ang marangal na ugali, at maganda at nakakaantig na katawan, dinala ko ang 50 set ng mga damit na ito ngayon upang subukan at ibenta, kaya ibinebenta sila sa isang espesyal na presyo, ang isa ay $10,000 lamang. Kung gusto mong ibenta ang mga ito, mangyaring pumunta sa tindahan at tingnan ang may-ari. Matthew. Sa mata ng mga ordinaryong tao, ang isang damit na nagkakahalaga ng $10,000 ay napakamahal, at 10 magagandang babae lamang ang pumasok sa tindahan upang bumili ng damit. Sa oras na ito, isang binata na nakasot ang nagsabi kay Matthew, "Hello, mayroon ka bang mga damit na kapareho mo sa iyong tindahan? Kung gayon, gusto kong bumili ng 2 set." Humingi ng paumanhin si Matthew sa binata, paumanhin, ngunit ang set ng mga damit na ito ay custom-made para sa akin, at 2 lang ang set sa mundong ito, kaya ito ay itinuturing na kakaiba. Kung gusto mo, maaari akong magdisenyo ng mga katulad na damit at dalhin sila sa tindahan ng damit sa likod ko para ibenta, maaari kang pumunta at bilhin ang mga ito mamaya, garantisadong. Here's my business card. Then you make it. Call me. I'll take look. And if it's similar to yours, I'll buy it. And I'll introduce my friends to buy it. Sabi ng binata. Well, gagawin ko. Kinuha ni Matthew ang business card at tumugon. Paminsan-minsan, sinasagot ni Matthew ang mga tanong ng publiko, at kung walang nagtatanong, kumanta siya. 50 set ng mga damit, lahat ay naubos sa loob ng 3 oras, ibig sabihin, sa loob ng 3 oras, kumita siya ng higit sa $250,000 sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga damit, at pagkatapos ibawas ang halaga, 10 o 20,000, kumita siya ng netong kita. Nang higit sa $400,000 na maaaring ituring na isang kumikitang negosyo.
Sa alas 11, inabot ni Hana kay Matthew ang isang tseke para sa $500,000, at masayang sinabi niya, Matthew, kailangan mong palawakin ang iyong produksyon, at ako ang magiging unang ahente para sa iyo. Well, I see that the public quite like the clothes I designed. I go back and start to expand production. Ngumiti si Matthew. Pagkatapos ay sinabi ni Matthew, pagkatapos mong tulungan akong makuha ang mga materyales, pagkatapos kong gawin ito, ang pakyawan na presyo para sa iyo ay $10,000 para sa isang piraso, at ibinebenta mo ito sa halagang $15,000. Bagamat ito ay medyo mahal, ngunit ang mahal ay may advantage ng pagiging mahal, kasi mahal ang magmukhang extraordinary, kung hindi mo kayang ibenta, maibabalik mo sa akin. Kumita ng $5,000 para sa pagbebenta ng isa, at kung hindi ito nagbebenta, maaari mong ibalik ito, hindi masama, isang siguradong negosyo. Ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay ang pagbebenta ng mga gamit na may tatak at kumita lamang ng ilang daang dolyar, na hindi kasing kita ng pagbebenta ng mga damit ni Matthew, na maaaring kumita ng $5,000. Pagkatapos ay naayos na, babalik ako ngayon at magre-recruit ng mga manggagawa. Matthew. Hindi, siya ay mula sa parehong nayon tulad ng sa akin, at hiniling ko sa kanya upang pumunta upang makatulong. Si Matthew ay tumawa ng mapait habang ang kanyang isip ay sumigaw ng ligaw, bakit ang lahat ay gustong maghinala sa kanya na may relasyon sa kanyang random na babae. Nagsisinungaling sa ate mo diba? Sister-pleasing people countless, nakikita kong mahal na mahal ka niya, maganda rin ang pakiramdam mo sa kanya, sabi mo ate, hindi kayo lihim na magkasama, huwag kang mag-alala, ate hindi. Sabihin sa publiko. Napaka-chismosong tanong ni Hana Biggs. Ate, she's really not my girlfriend. I like her, the way a brother likes his sister, not the love kind of like, understand. Tsaka, 12 years old pa lang siya. And I'm in my late 20s, sa tingin mo posible ba para sa atin? Tumawa ng mapait si Matthew. Naku, hindi ko makita na napakabata pa niya, masyado na yata ang mga bata sa panahon ngayon. Tumingin si Hana kay Yumi at sinabi sa sarili. Nang makita niya sina Matthew at Hana Biggs na tahimik na nag-uusap, si Matthew Zuman ay biglang nagsalita, Brother Matthew, ano ang pinag-uusapan mo? Naku, wala lang, may pinag-uusapan lang na business matters, hintayin mo ako saglit, babalik tayo mamaya. Ngumiti si Matthew kay Yumi. Nag-usap sina Matthew at Hana tungkol sa kung paano magnegosyo sa hinaharap, at alas 12 pa lang umalis si Matthew. Pagdating niya sa kanyang tirahan, nakita niya si Yasi na bumalik. Tuwang-tuwa si Yasi na makita si Yumi, at ibinukan niya ang kanyang mga kamay at sinenyasan si Yumi na tumakbo papunta sa kanya para yakapin. Binuksan ni Yumi ang kanyang mga kamay at tumakbo papunta kay Yasi, ibinaon ang sarili sa kanyang malambot na yakap, Sister Nana, sobrang na-miss ka ni Minnie. Miss ka na rin ni Ate Nana, sabihin mo sa akin, anong gusto mong kainin ngayon, si Ate Nana na mismo ang gagawa para sayo. Masaya si Yasi kay Yumi. Gusto kong kainin ang pagkain ni Brother Matthew, masarap ang pagkain ni Brother Matthew, kapag kinain mo ito, hindi mo makakalimutan ang masarap na lasa. Seryoso si Yumi. Nagsalita si Matthew, okay, ako na mismo ang magluluto para sa ating munting prinsesa. Kuya Matthew, tulungan kita ah. Natuwa si Yumi. Saglit lang. Ibibigay ko na sa nana mo ang regalo. Ngumiti si Matthew. Regalo, anong regalo? Nagulat si Yasi. Kapareho ng damit ni Minnie, ito ang aking pinakabagong disenyo, at ito ay ibinebenta sa labas sa halagang $15,000 ang isang piraso. Matthew. Wow! $15,000 ang isang piraso, masyadong mahal ang damit na idinisenyo mo ha. Ang sorpresa ni Yasi, siya na ngayon ang kasintahan ni Matthew, ay itinuturing na isang mayamang babae, ang pinakamaraming binili niya ng isang damit ay higit sa 3,000, higit sa 10,000 isang damit na hindi sinasabing bibilhin, ay hindi man lang nabalitaan. Alam kong mahal ito, ngunit ang mahal ay may kalamangan sa pagiging mahal, tulad ng ginawa ko sa tindahan ng damit ni Hana, 50 damit, nabili sa halagang $10,000 isang piraso, lahat ay naubos sa loob ng 3 oras, bukod pa sa mga bayad sa pagproseso, materyal.
Mga gastos, para gumawa ako ng higit sa 400,000 dolyar, paano pa kaya, huwag mong pakiramdam na napakalakas ng boyfriend mo. Si Matthew ay may masungit na tingin sa kanyang mukha at sinabi. Oo, ang boyfriend ko ang pinakamakapangyarihan, kahit isang ordinaryong bato ay maaaring maging ginto sa iyong mga kamay. Napangiti si Yasi, totoo ang sinabi niya, tulad ng batong tubig sa Thousand Buddha Stone Pagoda, isang ordinaryong bato na nabili sa halagang 1.1 billion dolyar matapos ang kanyang maingat na pag-ukit. 180. Kinuha ni Matthew ang damit kay Yasi, at si Yasi, tulad ni Yumi, ay hindi na makapaghintay na magpalit ng bagong damit pagkatapos makuha ang mga ito. Nang magpalit si Yasi ng kanyang damit, nagliwanag ang mga mata ni Matthew sa gulat, umiling-iling, at bamulong, ang ganda, napakaganda. Tumakbo si Yumi sa gilid ni Yasi, kinuha ang kamay ni Yasi, umiling-iling ito, at masayang sinabi, Sister Nana, maganda ka sa damit na ito gaya ko. Ang pagpupuri sa iba ay hindi rin nakakalimutang purihin ang sarili, ang simpleng babae ay mabuti, hindi mag-aalala tungkol sa iba na sabihin na siya ay narcissistic. Magkatabi kayong dalawa sa iisang damit para talaga kayong magkapatid. Tumawa si Matthew. Siguro kasi pareho kami ng ninuno kaya medyo magkamukha kami. Ngumiti si Yasi. Nang makita ang magaganda at magagandang mukha ni Yasi at Yumi Connor, pati na rin ang kanilang magagandang poster, naisip ni Matthew na kung magsusuot din ng gayong mga damit sina Kelly Zabel at Laika Hale at lumabas kasama si Yasi at ang iba pa para mamili kasama niya, ito ay isang sensasyon. Nana, huwag ka nang pumasok sa school para sa internship mo mamayang hapon, samahan mo akong mag-shopping. Ngumiti si Matthew kay Yasi. Okay. Masayang tugon ni Yasi. Ibinigay ni Matthew sina Kelly at Laika at inanyayahan silang pumunta para sa tanghalian. Tungkol naman kay Laika kahit na ayaw niyang sumama, igatali siya ni Kelly para bumalik, sa walang ibang dahilan kundi dahil sa isang ugali. Ang lugar ni Matthew, araw-araw ay maraming sariwang gulay at lahat ng uri ng karne, pagkatapos ng lahat, ay isang bilyonaryo, kung paano dapat din hayaan ang kanyang sarili na mabuhay ng kaunti mas mahusay. Nagluto si Matthew ng masaganang tanghalian, ngunit bago siya matapos, dumating sina Kelly at Laika. Nakita ni Kelly at Laika sina Yasi at Yumi na nakasuot ng parehong magandang damit, sobrang inggit sila, bumili sila ng hindi mabilang na mga damit na may tatak, ngunit hindi nila nakita ang marangal na damit na ito. Nang makita ni Yasi at Yumi ang mga naiinggit na mga mata ni Kelly, ipinagmamalaki nila ang kanilang mga sarili na nagsimula silang magpakitang gilas, na sinasabi kung gaano kamahal ang damit at ito ay ginawa mismo ni Matthew at ibinigay sa kanila. Naghanda din si Matthew ng 2 set ng mga damit para sa bawat isa kina Kelly at Laika, na mga pinakamalapit na tao sa kanya. Si Matthew ang nagluto ng pagkain, at si Lando at ang iba ay naglabas ng pagkain. Sa panahon ng pagkain, nakita ni Matthew sina Kelly at Laika na nagmo-mopping, hindi siya nagtanong, na gustong maghintay hanggang matapos ang pagkain upang magtanong muli. Si Yasi at ang iba pang mga batang babae ay kumain ng napakabilis dahil gusto nilang panatilihing nasa hugis ang kanilang mga katawan, habang si Lando at ang iba pa ay mas mabilis, at kumain sila sa pamamagitan ng paglunok, hindi tulad ni Matthew at ng iba pang ngumunguya. Kaya lang sina Matthew Rogers at Yumi, na ayaw manatiling maganda ang katawan at mabagal kumain ang naglalaan ng oras para tangkilikin ang masaganang tanghalian. Mini, kumain ka pa ng matabang karneng ito, garantisadong paglaki mong pink at magandang babae. Nagsalin si Matthew ng isang piraso ng matabang karne sa mangkok ni Yumi at ngumiti. Kinapitin ni Yumi ang isa pang berdeng gulay kay Matthew Rogers at Maislan na sinabi, Brother Matthew, kainin mo ito, mas magiging maganda ito. Ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay ang magbigay ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo sa mga customer nito. Mapait na ngumiti si Matthew at sinabing, Yumi, hindi mo ba magagamit ang salitang maganda para ilarawan ako? Magagamit mo ang gwapo, mag-ara, at gwapo. Gumagana lahat. Si Yumi, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagsabi sa isang maisla na boses, pero ngunit ang ganda mo talaga.
Lahat ng tao sa aming nayon ay nagsabi na, at sinabi rin ni Nana San na kung ikaw ay isang babae, lahat ng babae sa mundo ay mapapahiya na sabihing maganda sila sa harap mo. Hindi magandang maging isang natural na maliit na puting babae. Napabuntong hininga si Matthew. Hindi ko alam kung ito ay ang kumpanya ni Yumi, ang maliit na loli, ngunit ang gana ni Matthew ay napakasarap, at kumain siya ng 3 mangkok ng kanin ng sunod-sunod. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras, si Matthew at ang iba ay sa wakas ay nabusog. Matapos mabusog si Matthew, naglabas siya ng 2 set ng mga damit para kina Kelly at Laika mula sa kanyang sasakyan. Masayang-masaya sina Kelly at Laika matapos makita na pareho rin sila ng damit ni Yasi, at kung wala si Yasi, ilang beses na nilang niyakap at hinalikan si Matthew para ipakita ang kanilang kagalakan. Subukan nyo. Ngumiti si Matthew kay Kelly at sa iba pa. Manamham. Si Kelly at ang iba ay pumunta sa banyo para magpalit ng damit. Nang lumabas si Kelly at ang iba pa, hiniling ni Matthew na tumayo sila kasama si Yari, at pagkatapos ay kumuha siya ng ilang mga larawan gamit ang kanyang digital camera. Sa camera ay ang hitsura, masyadong maliit upang makita ng malinaw, kaya inilipat ni Matthew ang mga larawan sa computer. Ang kanyang video sa computer ay 25 pulgada, pagkatapos lumaki ang mga larawan, sinabi ni Matthew, 4 na magagandang babae. Matthew, kung tatayo ka sa gitna namin, mas magiging maganda ito. Tumawa si Kelly. So yeah. I just want to invite you guys to shopping later, para makagawa ako ng splash. Ngumiti si Matthew. Kung isasama mo talaga tayong 4 ay mag-shopping, naniniwala ako sa mga headline bukas, na pinag-uusapan ka. Biro ni Laika. Ito ang gusto kong epekto, ang umasa sa katanyagan para masira ang tatak ko sa sarili kong merkado. Si Matthew ay nasa sabik. Kailan ka mag-show shopping? Nagsalita si Yasi at nagtanong. Tanghali na, karamihan sa bahay ay kumakain ng ganitong oras, kaya aalis na ulit tayo pagkalipas ng 1 oras. Noong una ay gusto niyang pumunta sa gabi, ngunit kapag gabi ang mga ilaw sa downtown area ay hindi masyadong maliwanag at madilim, kaya kahit na napakaganda mo, hindi nakikita ng iba, kaya pinili ni Matthew ang araw. Alas 3 ng hapon, lumitaw ang 4 na magagandang babae at isang gwapong lalaki sa pinakamataong lugar ng Palanan City. Kahit saan sila magpunta, lahat ng lalaki, babae at bata ay pinapatay, at lahat ay tumingin sa kanila ng may paghanga at paghangakay. Tsaka, kumuha sila ng mga larawan gamit ang kanilang mga cellphone at ang ilan sa kanila ay ni-record gamit ang mga digital camera. Narinig niyang sinabi ng isang kaibigan niya na ang isang gwapong lalaki na may 4 na magagandang babae ay papunta sa direksyon ng kanyang tindahan ng damit, at hiniling sa kanya na huwag palampasin ang pagkakataong ito na lumabas ng maaga upang manood. Naisip niya kaagad si Matthew, dahil maraming magagandang babae at gwapong lalaki sa lungsod ng Palanan, ngunit sino pa ba ang makakalikha ng ganoong malaking kaguluhan kundi si Matthew at ang kanyang mga manliligaw. Naglakad si Hana papunta sa entrance ng tindahan, hindi siya naghintay ng matagal bago niya nakita si Matthew at ang iba pa, ngayon din niya sinabi na magkatugma sina Yumi at Matthew, ngayon parang sina Yasi, Kelly, Yumi, Laika, at Matthew ay isang magandang tugma. May kutob si Hana na si Kelly at ang iba pa ay malamang na magiging magkasintahan ni Matthew sa hinaharap. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.